Ito, mga tanong ko kuya, mga tanong ko. Pila ka question? 24 ka question niya. Kanas. Sige. Kuan. Go. Okay. First question. Paano inorganisa ang negosyong ito? Paano ba yan? Sa mo negosyo ka ng single ra or kuan? Di, ang sa Tagalog or Bisaya? Usa man? Sigun sa. Ay, otro lang na sige, go. Paano inorganisa ang negosyo na ito? Kasi pisahan ang negosyong ito base sa permit ng BIR, Bureau of Internal Revenue, sole proprietorship. Tapos bali more than 15 years na kaming nagtitinda, pero dito sa mismong tindahan ko is 3 years pa lang. Dati kasi doon kami sa kabilang street, pero isang barangay lang din yun, Mantahan. Tutubag naman po naman, gaano nakatagal ang negosyo na ito? Tapos na, natagot na. Paano mo ilalarawan ang sarili, ang iyong sarili? Masigla, responsable, o paano? Iba pa? Ang imong question is elaborate, please. Elaborate imong question ba? Ay, kuan niya, unsay mo kuan, sa imong kagalingon, asa ka rin kuan ba, tindero, kuan ba, masigla, responsable. Siyempre sa kuan, sa pagtitinda, kailangan mo talaga ng parang may buhay ba, may tawag nito, dapat masaya ka sa customer, yung ganyan. Okay. Ano ang nag-udyok na sa iyo upang magtayo ng negosyo? Okay, nagtayo ako ng negosyo kasi dati isa akong seaman na hindi na pinabalik kasi nga health problems at saka pamilya. Kaya ito na lang ang naisip ko na paraan para magkaroon ng kabuhayan, pagtitinda. Yan. Sige, next question, Gan. Sino ang mga kakompetensya mo? Marami naman kakompetensya dito, pero pareho lang din kaming tindahan, pero sa palagay ko parang wala talagang yung yung kompetensya talaga, kasi pag sinabi mo kompetensya, dapat may ibang negosyo maliban sa tindahan. Okay. Kanya, paano nagbago ang mga produkto, serbisyo mo sa nakaraang 5 taon? Nabago? Okay, mas magandang tanong yan, kasi dati, di ba sabi ko more than 15 years na akong nagtitinda. Nabago ang serbisyo or business nung nagkaroon na ng mga e-wallets or e-money, kasi nadagdagan yung service ko sa tindahan, kagaya ng bills payment at saka cash in cash out. Kahit ngayon bibili ka sa tindahan, pwede na walang pera basta may e-wallet ka at laman yung wallet mo. Yan. Okay, thank you kuya. Next question is, nag-aanunsyo ka ba? Kung oo, anong media ang gamit mo? Sa kasi may napasukan akong community na peddler. Yun talaga ang pinakamagandang community na napasukan ko, kasi inventory andoon na lahat. Tapos syempre may free advertisement na rin sila, mayroon na silang free na website or itindahan na ginawa sa akin. Yun. Okay kuya, next question. Paano mo naisip ang pangalan ng iyong negosyo? Naisip pangalan? Sa dalawa kong anak na si Jilo at saka si Jael, kaya GC and GD. Yan. Paano mo pinili ang lokasyon ng iyong negosyo? Pinili ang lokasyon? Hindi naman talaga pinili, kasi dito naman talaga kami nakatira. Yun. Ilang empleyado ang mayroon ka? Ilan ang full time? Ilang part time? Wala kasing empleyado. Ako lang nagmamanage dito. Anong mga kagamitan ang kinakailangan ng iyong empleyado na magkaroon ng kaalaman? Wala. Ano ang hinahanap mo sa empleyado kapag nag-hire ka? Kasi wala man empleyado, hindi rin ako maghahanap, pero
mas maganda, mas ano talaga kung masipag at saka mabait. Ano daw? Pila? Continue na. Pan. Anong mga tanong ang Hindi dito lang niya. Ano man? Nag-record ra sa imong mga tuban. Anong mga tanong ang itinatanong mo sa mga sa isang interview? Anong mga tanong ang itinatanong mo sa isang interview? Ako ang magtatanong sa interview? Parang wala yatang, walang. Dati may nag-i-interview about business din, pero yun lang, parang kagaya lang din ng mga normal na tanong, nagtatanong about sa mga paninda, monthly income, so yun, ganon. Anong mga products na meron ako, ganon. Anong mga papeles ang kailangan sa pagtatakbo ng negosyo? Ayun, ano lang, siyempre dapat may permit ka sa barangay, sa city, sa BIR at saka sa DTI, kasi pag wala kang mga ganyang permits, check, magkaka-violation ka, magkaka-penalty ka. Pero ngayon meron akong mga permits na ganyan, lahat meron. So yan, next question is, sino ang mga gumawa ng schedule ng trabaho? Gaano katagal bago gawin ang schedule? Paano hinaharap ang mga salungutan sa schedule? Ako rin yung gumagawa kasi ako naman ang hawak. Ako ang may hawak ng aking negosyo. Ako rin may hawak ng aking trabaho. Yun. Paano itinakda ang presyo ng mga produkto, serbisyo? Yun, itinakda ang mga presyo. Karamihan kasi lang 3% lang yung itinakda kung bali patong sa mga services ko, gaya ng sa tindahan, kagaya nitong noodles. Ano lang yan, 2 piso lang yung tubo niyan. Kung ilang percent yon hindi ko na alam. Basta yun, kasi karamihan talaga is 3%. So yan, so is, paano mo hinaharap ang mga mahirap na customer? Hinaharap ang mga Mahirap na customer. mahirap na masungit. Wala. Ano lang, giningitian, tinatawanan at saka huminga ng malalim pag mas may talaga tawag nito, masungit. Yun. Paano mo hinikayat ang mga empleyado na absent siya o laging late? Aywan. Wala man akong empleyado kasi sole proprietorship at saka tindahan lang naman to eh. Anong mga hakbang sa seguridad ang ginagawa mo? Hakbang sa seguridad, pagka sarado dapat siguraduhin talagang naka-close ng maayo ang tindahan, dugulak, ganon. Tsaka tinitingnan din pag medyo may katahimikan. Yun. Gaano katalas kang nagsasagawa ng inventaryo? Ilan ang mga vendor na kinokontak mo para mag-order? Inventory kasi di ba sinabi ko na dati before pa sa anong question yon, mayroon na akong self na inventory na app, yung Fiddler nga sinasabi ko sa iyo, kasi itemize na tong lahat ng paninda ko dito sa Fiddler, nakalagay na. Kaya kung ano yung lumabas na item, andoon na yung lahat, parang POS ba system, ganon, naka-inventory na yung lahat automatic. Anyway, next question is, anong mga klase ng insurance ang kailangan ng negosyong ito? Para sa akin, wala akong insurance. Yun. Anong mga benepisyo ang inaalok mo sa mga empleyado? Siguro pag may mga empleyado ako, syempre, yung naaayon talaga sa batas, yung SSS at saka yung mga bonus, yung ganon. Anong edukasyon o pagsasanay ang kailangan upang magmay-ari at magpatakbo ng negosyo nito? Wala, kasi pwede ka naman mag-training lang sa mga online, kagaya ng sinasabi ko sa Fiddler, di ba? Meron na rin silang monthly or daily na training para paano umunlad yung negosyo, tumutulong sila, free lang. Anong mga bagay na dapat ituro sa paaralan upang hikayatin at tulungan ng mga estudyante na magmay-ari at magpatakbo ng pinaka
kanilang sariling negosyo. Siguro maging ano lang, maging totoo sa sarili at yun, sa mga customer dapat maging friendly ka rin. Yan. Kaya kuya. Mana? Okay na? Hindi kaya. Thank you. Pwede mo picture ya? Kamong tanan?